ang simbolo ng ating kalayaan, ang watawat ng Pilipinas. Magandang araw mga kababayan. Ngayon, ating pag-uusapan ang kahalagahan at kasaysayan ng ating pambansang watawat. Naging makabuluhan ba ang pagdiriwang niyo ng Araw ng Kalayaan? Sana ay napuno ito ng pagmamahal at pag-alala sa ating mga bayani. Alam naman nating lahat na simbolo ng ating pagka-Pilipino ang ating watawat. Ito ay sumasalamin sa ating pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Pero alam niyo ba ang kwento sa likod ng bawat detalye nito? Ang bawat kulay at simbolo ay may malalim na kahulugan. Ang ating watawat ay hindi lang isang simbolo ng ating bansa, kundi pati na rin ng kasaysayan at pagmamahal sa bayan. Ito ay naglalarawan ng ating mga sakripisyo at tagumpay. Ang 8 sinag ng araw sa ating watawat ay kumakatawan sa 8 lalawigan na unang nag-alsa laban sa kolonyalismong Espanyol. Ang mga lalawigang ito ay nagpakita ng walang kapantay na tapang at determinasyon. Sa video na ito, ating balikan ang kwento ng katapangan at kabayanihan ng bawat lalawigan na isinisimbolo ng 8 sinag ng araw sa ating watawat. Sama-sama nating alamin ang kanilang mga kwento at inspirasyon. Manila, ang puso ng revolusyon. Isang lungsod na puno ng kasaysayan at kultura na nagsilbing sentro ng ating pakikibaka para sa kalayaan. Unang-una sa ating listahan ang Maynila, ang ating kabisera. Isang lugar na puno ng mga kwento ng tapang at sakripisyo. Dito nagsimula ang lahat, mga kababayan. Sa bawat kanto at kalye, may mga alaala ng ating mga bayani. Ang Maynila ang sentro ng kapangyarihan ng mga Espanyol, at dito rin nag-alab ang unang sigaw ng himagsikan. Ang mga pader ng Intramuros ay saksi sa mga laban at tagumpay. Isipin niyo na lang ang tapang ng ating mga ninuno na harapin ang mga makapangyarihang mananakop, armado lang ng kanilang paniniwala sa kalayaan. Ang kanilang mga monumento ay nagpapaalala sa atin ng kanilang kabayanihan. Sa Maynila rin matatagpuan ang mga makasaysayang lugar tulad ng Fort Santiago, kung saan ikinulong ang ating pambansang bayani na si Jose Rizal, na nagbigay inspirasyon sa marami. At ang Intramuros, na saksi sa kagitingan ng ating mga ninuno. Ang mga kalsadang ito ay puno ng mga kwento ng tapang at pag-asa. Ang Maynila, ang puso ng ating bansa, ay tunay na karapat-dapat na maging isa sa 8 sinag ng ating watawat, isang simbolo ng ating pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Cavite, duyan ng mga bayani. Sunod naman natin ang lalawigan ng Cavite, na kilala bilang duyan ng mga bayani. Dito naganap ang mga mahahalagang labanan sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa Kawit, Cavite, idineklara ni Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898. Isang napahalagang pangyayari na nagbigay daan sa pagsilang ng isang malayang bansa. Sa Cavite rin matatagpuan ang Tejeros Convention, kung saan naganap ang unang halalan para sa pamahalaang revolusyonaryo. Ang Cavite, isang lugar na dinilig ng dugo at luha ng ating mga bayani, ay tunay na karapat-dapat na maging bahagi ng ating watawat. Batangas, matapang at magiting. Kilala ang mga Batangguenyo sa kanilang katapangan at pagiging magiting. Hindi rin sila nagpahuli sa pakikipaglaban para sa kalayaan. Sa Batangas naganap ang Battle of Taal, kung saan ipinakita ng mga Pilipino ang kanilang galing sa pakikidigma laban sa mga Espanyol. Isa sa mga kilalang bayani mula sa Batangas ay si Apolinario Mabini, ang utak ng revolusyon. Sa kabila ng kanyang kapansanan, ginamit niya ang kanyang talino at kakakayahan para sa ikabubuti ng ating bansa. Ang Batangas, isang lalawigan na puno ng pang at talino, ay tunay na karapat-dapat na maging bahagi ng ating watawat. Chapter 4, Bulacan, tahanan ng mga revolusyonaryo. Ang Bulacan naman ang tahanan ng maraming bayani at revolusyonaryo. Dito ipinanganak ang ating pambansang bayani na si Gat Andres Bonifacio, ang ama ng Katipunan. Sa Bulacan din matatagpuan ang Barasoain Church, kung saan itinatag ang unang republika ng Pilipinas. Isang napakahalagang pangyayari na nagpakita sa buong mundo na kaya na nating mga Pilipino na pamunuan ang ating sarili. Ang Bulacan, isang lalawigan na puno ng kasaysayan at kabayanihan, ay tunay na karapat-dapat na maging bahagi ng ating watawat. Chapter 5, Pampanga, Tapang at Debosyon. Kilala ang mga Kapampangan sa kanilang husay sa pagluluto, lalo na sa mga masasarap na putahe tulad ng sisig, tosino at bringe. Ang kanilang mga lutuin ay hinahangaan hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang bansa.
Pero alam niyo ba na nagpakita rin sila ng matinding tapang at dedikasyon sa pakikipaglaban para sa kalayaan? Ang kanilang kasaysayan ay puno ng mga kwento ng kabayanihan at sakripisyo. Sa Pampanga, naganap ang Siege of San Fernando, isang mahalagang labanan sa kasaysayan ng Pilipinas, kung saan matapang na lumaban ang mga Pilipino laban sa mga Espanyol. Ang kanilang katapangan ay naging inspirasyon sa marami. Isa sa mga kilalang bayani mula sa Pampanga ay si Francisco Balagtas, ang ama ng balagtasan. Siya ay isang makata na gumamit ng kanyang talento upang ipaglaban ang kalayaan ng ating bansa. Ginamit niya ang kanyang talento sa panitikan para pukawin ang damdamin ng mga Pilipino at ipaglaban ang kalayaan. Ang kanyang mga akda ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga makabagong henerasyon. Ang Pampanga, isang lalawigan na puno ng talento at tapang, ay mayaman din sa kultura at tradisyon. Ang kanilang mga pagdiriwang at pista ay nagpapakita ng kanilang pagmamahal sa kanilang bayan. Ang Pampanga ay tunay na karapat-dapat na maging bahagi ng ating watawat bilang simbolo ng kanilang walang hanggang tapang at debosyon sa ating bansa. Chapter 6, Nueva Ecija, ang butil ng himagsikan. Ang Nueva Ecija, na kilala bilang Rice Granary of the Philippines, ay hindi lamang nagbibigay ng pagkain sa ating bansa, kundi nagambag din sa ating kalayaan. Dito naganap ang maraming labanan laban sa mga Espanyol, at ang mga taga Nueva Ecija ay nagpakita ng matinding tapang at dedikasyon sa pakikipaglaban. Isa sa mga kilalang bayani mula sa Nueva Ecija ay si Mamerto Natividad, na kilala sa kanyang husay sa pakikidigma. Ang Nueva Ecija, isang lalawigan na sagana sa likas na yaman at kabayanihan, ay tunay na karapat-dapat na maging bahagi ng ating watawat. Chapter 7, Tarlac, Kabanal, Banalang Lupa. Ang Tarlac, na tinaguriang melting pot of Central Luzon, ay hindi rin nagpahuli sa pakikipaglaban para sa kalayaan. Sa Tarlac matatagpuan ang Biak na Bato National Park, kung saan nagtago ang mga katipunero sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo. Isa sa mga kilalang bayani mula sa Tarlac ay si Gregorio del Pilar, ang Boy General, na nagpakita ng kakaibang tapang at kabayanihan sa Battle of Tirad Pass. Ang Tarlac, isang lalawigan na puno ng kasaysayan at kabayanihan, ay tunay na karapat-dapat na maging bahagi ng ating watawat. Chapter 8, Laguna Bayani at Inspirasyon. At syempre, hindi kumpleto ang ating kwento kung hindi natin babanggitin ang Laguna, ang lugar kung saan ipinanganak ang ating pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal. Sa Calamba, Laguna, lumaki si Rizal na puno ng pagmamahal sa bayan at inspirasyon para sa pagbabago. Ang Laguna rin ang tahanan ng Paciano Rizal, ang nakatatandang kapatid ni Jose Rizal, na sumuporta sa kanyang mga adikain. Ang Laguna, isang lalawigan na nagbigay sa atin ng pambansang bayani, ay tunay na karapat-dapat na maging bahagi ng ating watawat. Mga kababayan, ang 8 sinag ng araw sa ating watawat ay hindi lamang mga simbolo. Ang mga ito ay kumakatawan sa tapang, sakripisyo, at pagmamahal sa bayan ng ating mga ninuno. Ang bawat sinag ay may kahulugang pagnanais ng kalayaan at pagkakaisa. Ang ating watawat ay patunay ng tapang, pagmamahal, at sakripisyo ng ating mga bayaning nag-alay ng buhay para sa ating kalayaan. Naway ang kwento ng 8 lalawigan na ito ay magbigay inspirasyon sa atin na pahalagahan ang ating kalayaan at ipagpatuloy ang laban para sa isang mas maunlad at mapayapang bansa.